Okay, so purihin po ang Diyos sa bagay ito at good morning po sa lahat pong narito. Sa yan, may upuan pa po dito, no? Standing position na po tayo eh. So, kaya ba, dagdagan na yung upuan natin. So, marami pa pong absent pero standing na. Okay po, so ngayong umaga ay nagpupuri tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga gawa. At ngayong umaga ay tayo po ay mag-focus. Paabot nga aking book. So ngayong umaga ay focus lang po tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At ngayong umaga ay nais ko pong basahin sa inyo ang nakalagay po dito sa James chapter 3. Yun po, kung mayroon po kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan, mga kapatid, ay pwede niyong buksan. James chapter 3. At dito po tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. So, basahin lang po natin yung verse 14 hanggang 18. Yun. So, tayo uli ay tumayo, mga kapatid, para mamaya ay matagal kayong uupo, siguradong But if you have bitter in buying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, debilous. For where in buying strife there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And last verse, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin, ang mapangirahan sa lahat. Salamat o Diyos sa umagang ito sa inyong pagkakataon na kami po ay narito upang magsama-sama na purihin kayo at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat o God at awa, kami po yung gabayan, pangunahan mo, ang banal na Espiritu po ang magturo po sa bawat isa sa amin. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so makapo na kayo kapatid at ngayong umaga ay nawa makapokus po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Yung mga dalahin natin, mga problema ay nawa ay naibigay na po natin sa Diyos. Huwag nating alalahanin mga problema lang yan. Mas mabigat po ang problema ni President Duterte. Tayo, narito lang sa Pilipinas, siya ay nandun. So, yung mga maka Duterte, maka Marcos, maka Lene, so hayaan na natin. Wala ditong politika. Yon, huwag natin dalhin dito, ang idadalhin natin dito ay ang ating Diyos na mga pangyarihan sa lahat. May naawa, may natutuwa, yung iba gitna. Yon, ganun lang naman ang buhay. So, sabi nga ay may tamang, ang lahat ng bagay ay may panahon. Yun, malay mo, sa sunod, ako na ulit mapunta sa Netherlands. Mapunta ako sa Switzerland. So, lahat ng may land. Basta may land. So, ngayong umaga mga kapatid ay talakayin po natin ang nandito po sa banal na kasulatan, true wisdom versus false wisdom. Yun. Totoong karunungan versus maling karunungan. Yun. Gusto ba niyo yung totoong karunungan mga kapatid o yung maling karunungan? So, dito po sa sulat po ng ating kapatid na Santiago, kasi ang Book of James ay sinulat po ni Santiago o ni James. So, ang sulat niya, the author focuses on the power and responsibility of the urging Christian to control their speech and avoid using it form harm. Yon. So, pinaalalahanan ni Santiago na yung mga mananampalataya ay huwag magsalita ng nakakasakit. Yon. Nakararas ba kayo mga kapatid na masalitaan ng masakit? Yon. Yung masakit na parang tago sa puso mo, na talagang parang dinidibdib mo, na parang di ka na makatulog, di ka na makakain. Talagang pag naalala mo yung kanyang sinabi, ay parang gusto mo nang hindi naman magpakamatay. Bawal sa atin yon. So, yung mga salitang nakakasakit, yon ang in-encourage. So, kayong tatlo, ay, pakigitnaan nga itong mga bata para hindi sila yon. So, ini-encourage natin mga kapatid na lahat po tayo
ay dapat mag-focus sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So tingnan po natin yung details ng sinasabi, true wisdom versus false wisdom. Dito ka sakit na, pagitnaan mo yung true wisdom versus false wisdom. So kailangan nating determina kung ano ba yung totoong wisdom at yung false wisdom. So dito po, tingnan po natin yung ating mga Biblia, mga kapatid. Isa-isahin po natin para maintindihan po natin na dapat ang taglay po natin ay yung true wisdom. Tingnan po natin yung James, yung ating binasa kanina na pinaka-teksto po natin. At ang pinaka-focus po dito ni Apostol Santiago ay para ipa-encourage yung mga mananampalataya tungkol po sa pag-control ng kanilang dila. Yon. May dila po ba kayo, mga kapatid? Pag wala ko kayong dila, ito po yung focus ng susulat po ng ating kapatid na Santiago dito po sa chapter 3. Yon, ang katawag po dito ni Apostol the author warns against boasting. Yon. Pagmamalaki. Ano pa? Winawarningan dito yung pagsisinungaling. Yon. Pagmamalaki at pagsisinungaling. So, importante po yon. So, sabi po dito sa James chapter 3, simulan po natin sa verse 1. Sabi doon sa verse 1, my brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, we put bits in the horses' mouths that they may obey us, we turn about their whole body. So ano po yung pinupunto dito ng ating kapatid na Santiago, mga kapatid? Ito yung tinatawag na emphasizing that true wisdom is demonstrated by good deeds done with humility. Yon. Kailangan hindi tayo nagmamalaki. At dito, sinasabi ni Apostol Pablo na huwag mitiin ng marami yung maging tagapagturo. Kasi kapag ikaw ay nagtuturo, dapat ikaw muna yung gagawa ng tinuturo mo. Para bang nagbibinta ka ng, alam mo, ganda nitong aking binibinta, pampaputi. Eh, ikaw naman, di na makita-kita sa kaitiman. Huwag ka na magtinta ng glutathione. Alam mo, itong pong produkto kong ito ay pampalago ng buhok. Ikaw na may wala ng buhok. Paano ka papaniwalaan? Alam mo, itong vitamin ito ay mawawala ang sakit mo. Ikaw na may ubo ng ubo. So, hindi ka paniwalaan. Kumbaga, yung mga nagsasalita, yun po yung malaki ang tinatawag na pananagutan. Yun, kaya nga sinisiguro natin na yung ating sinasalita ay galing po sa banal na kasulatan, yung katotohanan lang. Kasi sabi ni Apostol Pablo, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat. Anong mabigat? Nahatol. Kasi alam mo, turo ng turo ka. Alam mo, mga kapatid, mamaya magbigay po tayo. Ikaw naman, hindi nagbibigay. Mamaya po, magbigay po tayo sa Thanksgiving. Eh, kahit peso, di ka naman naglalagay. Yung nagsasalita, ha? So, magaling lang. So, kailangan, bago ka magsalita, ikaw muna yung gumagawa. Ano mga kapatid, magbasa tayo ng Biblia. Ay, ni isang chapter, di ka nagbabasa. Mga kapatid, tayo'y manalangin. Ikaw naman ni amen, di ka nagbabanggit ng amen. So, tayo mismo ay gumagawa nung sinasabi natin sa ating kapwa. Sabi nga, action, speak louder than words. Aanin mo yung 10 salita. Di isang tama, wala dun sa 10 salita mo. Mabuting wala ka ng imik, makita naman sa ginagawa. Parang binata. Ano ang gusto niyo sa binata? Puro I love you. Alam mo, I love you 3 times a day. I love you million times. Pero ni Rosas, na mapipites lang dyan sa daan, di mo magawa. Ni tsokolate, na makakabili ka ng 5 piso, di mo man lang madalhan. Puro ka I love you. Anong gusto ng mga dalaga? Puro I love you ba? Di ba? Action.
Pero wag muna ngayon kasi nag-aaral pa. Yon, sabihin mo sa naliligaw sa'yo, huwag ka munang manligaw. Pag nagtapos na tayo, ligawan mo na ako kung ikaw ay may bahay na, may kutsara na, tinidor at pinggan. Pwede ka na manligaw. Kasi ngayon, batang-bata pa, 12 anyos, 13 anyos, aba ay may mga anak na. Yon. So, ang sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod for and many things. Yun, ang dami natin ikinatitisod, mga kapatid. So kapag ang tao po'y matitisurin, may kulang po yun. Yun, para kang bata na hindi na lumalaki. 10 taon, matitisurin ka pa. Di ba? Ang bata, kapag ipinanganak yan, siyempre bata talaga yan. 2 years old, 3 years old, medyo nadadapa pa yan. Pero kung 12 anyos ka na, binata ka na, palagi ka pang nadadapa, anong kulang sa'yo? Baka kulang ka ng potassium. Baka yung buto mo ay mahina. So, may kulang. So, anong sabi doon? Sapagkat maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino may hindi natitisod sa kasalita, ay isang taong sakdal. Ang gayon ay may kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. Ano ba yung salitang sakdal? Ito po ay ginamit po ni Apostol Pablo sa sulat niya sa kay Timoteo. Tingnan po natin mga kapatid, yung word na sakdal o perfect ay sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 3:17. Ano sabi doon? Simulan natin sa 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished, unto all good work, may be perfect. Ano ba yung perfect na ginamit doon? Malago. Yun. Hindi naman ibig sabihin na perfect, hindi na nakakasala. Kundi yung perfect na ginamit doon ay lumakas para sa kalaguan. May be perfect. Kasi pag sinabi sa, di ba, sa school, 1 plus 1. Dati hindi alam yun, di ba? 1 plus 1 is mo 2, o di ba? Pero nung unang tinanong ko, hindi niya alam. Pero nung nag-aral, alam rin yan 2. So, lumalago. O square root of 114. O, yung mga mataas na ang level. O, kita mo, dapat nag-aral kayo sa akin. O, 140, ano ba yan? 12. 144, no? O, 12 yun. Square root of 144. Square root of 16. Ilan? O, hindi natuto tayo. Lumalago. Spiritually speaking, dapat ganun din tayo, lumalago. Dati ang alam lang natin ay Genesis 1:1. Ano yung nakalagay sa Genesis 1:1? In the beginning. Ano pang kasunod? Puro beginning lang. Dapat lumalago tayo. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yon. Eh, ano kasunod nun? Yung dapat marami nating alam, marami nating memory verse. Kung ilang taon na tayo sa Primitive Baptist, isang memory verse lang sa isang buwan. E di sa isang taon, may 12 kang memory verse, di ba? Isang buwan memory verse, wag na isang araw-araw, wag nang linggo-linggo. Isang buwan lang, isang memory verse. E di bawat taon, 12 ang memory verse. Ilang taon ka ng Christian? Sige nga, ilang taon ka ng Christian? Mula nung ikaw na-baptize, ilang taon ka na? Ano na po ako, pastor? 10 taon. O, 12 times 10. Ilan ang memory verse mo dapat? 120 na memory verse. Isang buwan lang. Kaya ba, mga kapatid? Kaya. Nasaan ang kaya? Kayang-kaya pala, ba't nasaan? Yun ang sinasabi. Action speak louder than words. Akala mo, isang buwan mong sasauluhin ang John 3:16? Ano nakalagay sa John 3:16? For God, ano nga, pastor? So love. Parang si Kuya Cesar magsalita eh. For God, so love. 3 oras ba pumasdugsungan eh. So, practicein natin mga kapatid. Mula ngayon, isang buwan, isang memory verse. Yon. Di ba napakaganda yun? Bakit to? Habang nasa puso po natin yung mga salita ng Diyos, ang sabi ng Psalms, thy word is hid in my heart that I will not sin against thee. Ang salita ng Diyos nilalagay ko sa aking puso para hindi ako magkasala laban sa Kanya.
Eh paano ka hindi magkakasala? Yung salita ng Diyos nasa nguso lang. Wala sa puso. Dapat nasa puso mga kapatid. Para yung aksyon mo ay talagang nang maggaling sa puso talaga. Kaya dito, ano yung pinapakita ni Apostol Santiago, mga kapatid? Na bilang tayo'y mga mananampalataya, ay hindi lang dapat tayo ay focus doon sa tinatawag pong seremonya na para bang tayo ay napaka-relihiyoso. Ano ho ba nyo? Sabi ni Santiago kung ano yung mga makareliyoso? Sabi doon, James 1:27, pure religion and undefiled before God and the Father is this. Ito yung pagiging reliyoso. Hindi lang alam mo, pastor, nagsimba ako tuwing linggo, wala nga akong absent. Ito yung pagiging reliyoso, sabi doon, to visit the fatherless and widows and their affliction and to keep himself unspotted from the world. Yun yung pagiging relihiyoso. Hindi porke nagsimba ka, relihiyoso ka na. Ano sa pagkatagalog? Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos. Walang dungis, ha? Ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila. Yon, sino yung mga ulila? Yung wala ng nanay, wala ng tatay. Ako po, ulila na po ako. Wala na akong nanay, tatay eh. Dalawin naman niyo ako mga kapatid. Minsan, wag lang san. Sabi dito, dalawin daw. Sino yung dadalawin? Mga ulila at mga babaeng bao. Sino yung mga babaeng bao? Yung wala ng asawa. Wala ng umaaruga ni mga anak. Ay, may mga umaaruga pa naman yata sa inyo mga kapatid, no? Diba? Yon. Pero dinadalaw ko pa rin kayo. Yun. Yes. Kasi importante yun na kahit wala naman, lahat tayo nagdadalawan sa isa't isa, nagrarabayan. Ano pa yung sabi ni Apostol Santiago? Na sabi doon, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Bakit ang pipighati yung mga ulila? Alam mo, ang lungkot doon, wala nang nag-aaruga, wala nang tatay, wala nang nanay. Ano ba yung kondisyon ng mga ulila? Yung wala na talagang nagpaparamdam ng pagmamahal. Ganon din yung babaeng bao, wala nang asawa, wala nang anak, na nagsasabing, Nay, mahal kita. May nagsasabi pa sa inyong, Nay, mahal kita? O, marami pa, di ba? O. Nay, ito po ang 10,000. Gastusin mo yan ng isang araw. Pag hindi mo ginastos, di ka na makakaulit. Ang sarap nun, ano? Pag may mga anak kang ganun, no? Yes, amen. So, tayo, magiging magulang talaga lahat. Yung mga anak tayo, paikot-ikot lang naman ang mundo. Sabi nga ni King Solomon, wala namang bago sa mundong ito. Yung nangyari noon, kung yung nangyari ngayon, nangyari din doon. Paikot-ikot lang. May nabibigo sa pag-ibig. Noon may nabigo din. Iniwan ng asawa. May naiiwan din ng asawa noon. So, paikot-ikot lang. May nanliligaw, may hindi sinagot, may sumagot, ganun lang ho yun ang buhay ng mundo eh. Yun. May nakukulong. Pastor, parang pinaparinggan mo si President Duterte. Hindi po, may nakukulong, may nawawala ng sala. Ay, mahala natin, di ba? Hindi natin alam. So, hindi naman tayo ang judge. So, wala ditong politika. Ay, ako nga, nakulong na nung elementary. Kasi ako pasaway. Pero sabi ko, Lord, pasaway kasi ako. Tinanggap ko na. Kasi kasalanan ko naman eh. So, ibig sabihin, ang buhay no natin ay paikot-ikot lang. So, anong sabi dito ni Santiago? Tingnan po natin, balikan po natin. Yung tinatawag kong emphasizing that true wisdom is demonstrated by good deeds. Yung mabuting gawa. Kaya sabi doon, narito, tingnan po natin, behold also the sheep. Narito ang mga daong naman, bagmat lubhang malalaki at tinutulak ng malalakas na hangin, gayon ay sa pamagitan ng isang lubhang maliit na ukit ay napapabaling kung saan ibig na taga-ukit. Yun. Ibig sabihin, sinong nakasakay na sa inyo sa barko mga kapatid? Barko. Yun. Mga Bisaya, Malimit, Mindanao, Bisaya. Pero pag nandito ka sa Luzon, may barko ba dito? Papuntang Tugigaraw? Papuntang Isabela? Wala pong barko, bus po dyan, o kaya eroplano.
Pero ganun din, eroplano, bus, di ba? Ano yan, manibela. Sa barko naman, ang nag-ano doon, yung timon. Timon ang tawag doon. Napakaliit po yun, pero kahit napakalaking barko, ay napapaikot o kaya kung saan niya gusto. So, tingnan po natin, sabi doon, gayon din naman, ang dila ay isang maliit na sangkap. Yun. Minsan, kinakababan nyo ang dila ng mga kapatid. Gano'n ba kalaki ang dila ng mga kapatid? Sabi doon, ganarito, ang mga, na gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo. Ito yung masakit po dito eh. Yung dila po natin ay nagyayabang na. Alam mo, ang gwapo ko. Alam mo, mayaman ako. Alam mo, mabait ako. Lahat ako na. Yun. Ikaw na ang nagpuro sa sarili mo. Hindi maganda yun. Bayaan mong ibang tao ang magsabi kung anong klaseng tao ka. Hindi nung, alam mo, ang bait ko. Alam mo, ang gwapo ko. Mas gwapo ako kay pastor. Mas gwapo kay brother. Ikaw na yung pinakagwapo. Wala ka nang katumbas sa mundong ito. Ikaw na yung pumuri kasi wala naman pumupuri sa'yo. Pinuri mo na ang sarili mo. Huwag mong hanapin yung papuri. Bayaan mong ang tao magsabi kung sino ka. Huwag mong bubuhatin. Ano sabi doon? Huwag kang magbuhat ng sariling bangko. Yun. Bayaan mong buhatin ng iba. Yun. Nagyayabang na po tayo. At anong ginamit natin doon? Dila. Yun, dila. Ang sabi doon, gayon din naman ang dila. Isang maliit. Maliit daw ang dila. Na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Malalaking bagay pala ang pinapalalo nito. Ano pa? Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. So yung gubat ho, pwedeng sunugin ng isang palito lang. Diba? Isang palito lang. Pwedeng masunog ang buong kagubatan. Ganon din ang dila. Pwedeng ikapahamak ng buong baranggayan. Siguro, siraan mo si Kapitan. Alam mo si Kapitan, 3 babae din. Pag nakakalat yan. Alam mo si ganito, masisira talaga. Ano pa? At ang dila ay isang apoy. Yun, katumbas pala ng dila natin ay parang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila. Napakasama pala ng dila natin. Parang sangkap ng apoy. Ano pa? Na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Alam mo yan, yung dila natin. Kaya dapat pinipigil natin ang dila natin kasi hindi naman ni literal na impyerno, kundi nagre-resulta ito ng hindi maganda. Yon. Kapag ginamit natin ito sa mga chismisan. Yon. Sinong mga chismisan? Ano yung mga chismis? Yung pinag-uusapan ninyo na wala naman doon sa harap mo. Alam mo si pastor, ganito yan eh. Wala naman ako doon. Di magsalita ka kung kaharap ako at tingnan ko kung makakapagsalita ka pa. Alam mo, sige, subukan mo. Bakit pagkaharap ako, hindi ka nagsasalita? Parang galit si pastor. Ito po yun, yung tinatawag pong apoy na ginagamit ng tao, yung dila natin. Kaya kapag kayo yung nagkukwentuhan, at ang paborito ng Pilipino ay ano po, kapag nagsama-sama, kwentuhan, wala akong problema yon. Magkwentuhan kayo. Pero huwag kayong magdadamay ng tao na wala sa inyong harapan. Eh, pastor, paborito nga natin yun, di ba? My favorite is chismis. Paborito ng Pinoy, chismisan eh. Okay lang kung ang chismis natin ay para sa Panginoon. Alam mo, brother and sister, ang Panginoon si Kristo ay namatay para sa atin. Yun ang magandang chismis. Pero kung, alam mo, si sister, 3 pala ang kabit niyan. Naku, patay na tayo doon. Alam mo, si brother, nakita ko, may ka-holding hands. O, isinismis mo na agad. Malay mo, kapatid yun. O kaya ka, auntie o tito. Ikaw naman, ang isip mo ay talagang napakalawak na, kasing lawak na ng karagatan yung pag-iisip mo. Lumakbay na. Siguro, ang tagalan na may relasyon. Siguro, may anak na sila. Ganun na po. So, ay iwasan na po natin yan mga kapatid. Sabi doon,
ni Santiago. Sabi doon, gayon, at ang dilay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap, at dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan, ay pinagningas ang gulong ng katalaghan, at ang dilay nagniningas ng impyerno. To, verse 7, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop, to, matindi mga kapatid, at ang mga ibon, yon, sabi doon, for every kind of beast, and of birds, and of serpents, of things in the sea, is tame and had been tamed of mankind. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at ang mga ibon at mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinapaamo at napapaamo ng tao. Yon, kahit kobra, kahit leon, kahit tigre, napapaamo ng tao. Punta po kayo doon sa Ilocos Sur, doon sa tinatawag na kay Gobernador Singson. Yun, mayroon po siyang sudon. May alaga siyang mga mababangis na hayop, pero napaamo niya. Napapaamo ang hayop. Kahit mabangis, basta yung nagpapaamo ay maamo din. Nakita ko po yun sa Malaysia, may talagang yung maamong ay matapang siya. Tapos sa ginagawa niya, talagang binabato niya. At talagang yung maamo naging parang gusto siyang kagatin. So napapaamo ang lahat daw ng hayop. Pero itong mga matindi. Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Mas matindi pala ito sa hayop. Ano yung dila natin? Hindi pala ito napapaamo ng sino mang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Yung pala yung dila natin. Puno ng lason. Kaya kapag, di ba, pag pupunta tayo sa kapitbahay, yon, agad talian mo yung dila. Kasi minsan, pag nakapitbahay tayo, medyo yung dila natin talagang bumalik ka na sa bahay, ba't di ka talaga magpagpigal yan? Kasi sabi doon, punong-puno ng lason yan. Sabi doon, dapat ang dila ay hindi na paamo ng sino mang tao, isang masamang hindi nagpapahinga. Kahit nakatikom yung bibig mo, nagwawala pa rin yan sa loob. Hindi raw nagpapahinga, mga kapatid. Kaya nawa, sabi doon, siyang ating pinagpupuri sa Panginoon. Diba? Nandito tayo para magpuri sa Lord. Pero paglabas kaya, anong ginagawa ng dila natin? Pinagpupuri natin sa Lord. Ngayon, paglabas, ano naman ginawa ng dila natin? Alam mo, ganito na. Oo nga napansin ko yung katabi ko, parang hindi naman nakikinig kay pastor. Oo nga, pati yung damit niya. Parang hindi naman parang pan-church lang. Parang papunta sa prostitute. Gala mo paglabas mo, chismisa na naman yon. So, iiwasan natin yun, mga kapatid. So, ano pa? Sabi doon, siyang ating pinagpupuri sa Panginoon, Ama, at siyang ating pinaglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Bawal palang maglait ng kapwa-tao kasi ang Diyos ang lumikha dyan. Kahit anong samang tao yan, kahit ano pang ginawang mali yan, wala tayong karapatan na manglait sa ating kapwa. Bakit to? Ikaw ba ang lumikha sa taong yan, mga kapatid? Kahit ka putik na gagawing tao, hindi mo pa ma-perfect. Kaya ang Diyos, nung sinabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating kalarawan. Nilikha ng Diyos yun. Tapos manlalait tayo ng ating kapwa. Hindi ho dapat, mga kapatid. Kasi tayo po, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, tinuturuan po tayo ng Diyos ng, ng kagandahang asal. Kahit ang mga bata, di ba, tinuturuan sa school. O mga bata, pagdating sa bahay, at nagtanong ang mga nanay at tatay, nag-aral na pa kayo? Anong sagot? Opo. Yun. Tinuturuan tayo. Hindi nung pagdating sa bahay, nasaan yung merinda ko? Wala na akong merinda. Wala na akong parang Armalite tayo. Parang karamihang, hindi naman, itong mga anak natin, hindi ganon. Maraming mga anak ngayon, parang sila na yung magulang sa bahay. Parang sila na yung nagmamando sa magulang.
Dapat mawala na po yung ganong attitude natin, mga kapatid. So, punta tayo sa tinatawag pong tuloy po tayo doon sa verse 9. Sabi doon, verse 10, sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Yun. Sabi doon, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Sabi doon, mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Dapat hindi daw magkagayon. Na yung dila natin ay ginagamit na sa papuri sa Diyos, tapos paglabas mo, ito rin ang gagamit natin para sirain yung kapwa-tao natin. Ayaw ng Diyos po yun, mga kapatid. Kaya bawal sa ating manira ng kapwa-tao. Bayaan mo nga Diyos parusa sa Kanya kung mali siya. Pero kung tayo, bawal hong sirain natin yung kapwa-tao natin. Ano pa, mga kapatid? Sabi doon sa 11, sabi doon, can the fig tree that a fountain send forth to the same place sweet water and bitter? Ang bukal bagay isa lamang siyang binubukalan ng matamis at mapait? Yan, pwede bang ganon? Yung bukal ba pwedeng bukalan ng matamis at mapait? Pag matamis, matamis po talaga. Pag mapait, mapait po talaga. Anong bumubukal sa dila natin? Matamis at saka mapait. Para tayo nga, wala talagang tinatawag na permanente. Pag nasa bahay-sambahan, feeling natin, banal na banal tayo. Naku, banal na banal. Lord, patawad. Talang patawad ka talaga todo eh. Pero paglabas, ano ho tayo? So, diniscuss dito ni Apostol Santiago. Ngayon punta po tayo dito sa verse 12. Sabi doon, can a fig tree, verse 12, can a fig tree, my brethren, bear olive bearers, other of vine figs? So can no fountain both yield salt, water, and press? Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng sitonas o ng mga igos ng puno ng ubas, hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Pag dagat po talaga yan. Subukan yung uminom doon sa dagat. Anong alasa, Nay? Pag dagat? Maalat. Punta ka sa ilog, sa bundok. Ano ang lasa? Manamis-namis. Yun. Kasi tabang yun eh. Pero punta ka doon sa pinagtagpuan ng dagat at saka tabang. Anong lasa? Maalat-alat at manamis-namis. Hindi ho tayo dapat ganon. Kung talagang matamis tayo, matamis ho talaga. At yun ho dapat nating inuugali. Yung dila natin ay nagagapit natin sa kapurihan ng Diyos. At mapupuri natin ang Diyos kung hindi tayo nanlalait ng kapwa-tao. Yon. Ano po? Tinan po natin, mga kapatid. Ito yung tinatawag na speaking to God in people. Tunod natin, true wisdom versus earthly wisdom. Ito na po, diniscuss na po ni Apostol Pablo, yung tinatawag na true wisdom versus earthly wisdom. Tignan po natin. Ngunit, but if you have bitter, envying, strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. Yun, ito. Matagal po tayong aaral dito. Sabi ni Apostol Santiago, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugo. Ano yung mapapait na paninibugo? Matinding pagsisilos. Yun, matinding pagsisilos, mapapait na paninibugo, at pagkakampi-kampi. Sa inyong puso ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. So bawal pala yung kampi-kampi. Bawal pala yung parang nag-grupo-grupo kayo. Alam mo, ibagsak natin si pastor. I-impeach si pastor. Ipadala sa Netherlands. Isa pong pastor.
nalitis po ng ICC. Napunta po. Okay naman, magkita kami ni President Duterte doon. So, sa Kristiyano, bayaan mo na lang silang politika, hindi tayo nakikisaw-saw sa kanila. Ang importante, mga kapatid, tayo mga Kristiyano, ano man ang ating mga pagkakaiba-iba ng buhay, pero hindi tayo dapat nagsisiraan. Dapat tayo ay nagmamahalan. Kasi bakit tayo nagmamahalan? Kala mo dito, pagkasama tayo, pagdating sa langit, tayo pa rin magkakasama. Baka galit ka sa katabi mo, doon pala sa langit, magkatabi kayo. Subukan mo lang sa langit, hindi ka tatabi sa'yo. Sabi doon, magkatabi kayo. Dito, practice na natin na tayo ay magmahalan ng walang anumang galit at anumang hinanakit sa puso. Dahil temporary lang ang buhay natin, mga kapatid. Walang nakakaalam sinong mauuna sa atin dito ngayon. Ako gusto kong mauna. Balay mo kung ikaw ang mauna. Hindi natin alam, di ba? Pero wala namang una-una yan. Kahit mauna ka, mahuli ako, huli ka, mauna ako, pagdating ng panahon, magkakasama pa rin tayo doon sa tahanan ng ating Ama. Na ang sabi ng Panginoon, kung nasan ako, nandun din kayo. So, i-practice natin na dito sa lupa, magbahala na tayo. Huwag tayong magsiraan. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Nagpa-practice na nga tayo ng kabanalan habang tayo nandito sa mundong ibabaw. So, ano pa ho? Yung sabi ni Santiago, sabi doon, but if you have bitter, ngunit kung kayo mayroong mapapait na paninibugo, jealousy. Paano nangyayari yung jealousy, mga kapatid? Lalo na sa mag-asawa, sa boyfriend, girlfriend. Sino may girlfriend na dito? Tas ang mga binata, may girlfriend na kayo? Wala pa? Boyfriend. Boyfriend, girlfriend. Wala naman, lalaking kaibigan. Babaeng kaibigan. O, di ba? Akala, boyfriend. Kasi sa mundo, pag boyfriend, di ba? Parang may relasyon na. Boyfriend, kaibigang lalaki. Girlfriend, kaibigang babae. Ako, dami kong girlfriend ngayon eh. Yun. Kaibigang babae. Yun. Lahat ng kapatiran, kaibigan ko eh. O, hindi, dami kong girlfriend. Pero pag mundo, pag sinabing girlfriend, ako, pastor, wala pa akong girlfriend. Iba ho yung tinatawag na MU. Yon. Ano yung MU? Mutual understanding. Yun na yun. Yun. Kasunod ng MU, anong kasunod ng MU na yun? Yung mga master sa pag-ibig. MU. Yun. Mutual understanding. Siyempre, pag sinabing may mutual understanding, dalawa lang naman yun eh. Maaring malalim na yung usapan nilang dalawa. O kaya, sinagot na nung babae yung binata. Kaya may mutual understanding na. At pag may mutual understanding na, kasunod nun ay ano? Yun. Anong kasunod po ng mutual understanding? Mga nanay na naka-experience ng mutual. Sterpe, imyon. Patindi na mutual, kasunod na immune na. Matindi talaga yung mga experienceado sa pag-ibig eh. Na mutual, kasunod na immune na. Yun. So, yun. Ang advice ko lang sa mga dalaga at binata, hindi naman masamang magkakrush. Pero hintayin yun yung tamang panahon sa pagliligaw. Yun. Kasi marami yung naligaw sa panliligaw. Yun. Minsan hindi nakatapos. Ang natapos nila yan, babysitter. Meron din silang natapos. Ano yung natapos nila? PMA. Ano yung PMA? Pahinga muna, anak. At least PMA yun. So, encourage natin sa mga estudyante. Yun, aral. Ang pag-aasawa ay napakadali lang. Sabi nga, ang pag-ibig, pag pumasok sa puso ni numan. Ano kasunod, Brother Dian? Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Masunod ka lamang, pero maling kasabihan yun. Paano kung ako'y
may asawa, at umibig din ako, ay buhay pa si Mrs. Tama bang pag-ibig yon? Mali. Ang pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Numan, hahabakin daw eh. Eh, nandiyan pa naman si Nanay Nita, gwardyado ako eh. Nung nagba-Bible study kami, talagang gwardyado, si Nanay Nita, si Nanay Lourdes, bukan mo lang pastor, dito kami, sumbong kita kay Miss, kay sister. Maganda talaga, wala na akong nanay, pero marami akong nanay ngayon, no? Maraming nagagwardya. Kasi yung nanay ko, napakahigpit din. Napakahigpit din. Pag may nililigawan ako, siya ang unang nag-i-screen. Ano ba yung niligawan mo? Yan ba'y magiging lifetime mo partner o baka temporary partner lang yan? Kasi akala natin yung relationship, ganun lang. Pag nag-uu ka sa isang lalaki, mga dalaga, nagbibigay ka na ng authority sa kanya. Kaya ang oo, pinag-iisipang matagal. At ang unang kukonsultahin mo dyan, siyempre, magulang mo. At yung pastor mo, pastor, may nanliligaw na po sa akin. Wapo, mayaman, madaling mamatay. M, 4 na M. Yun. Okay na ba ito, pastor? At may ready na pong mansyon over the hilltop. Hindi ho tayo tumitingin sa sitwasyon. Importante, prepared ka. At sa mga dalaga at binata, 3 ho ang dapat preparasyon bago mag-asawa. Ito, patandaan nyo mga dalaga at binata. Una, physically mature. Yun. Ibig sabihin, nasa tamang edad ka na, alam mo, diniligawan kita ngayon, sagutin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang tala sa umaga. Wala ka bang trabaho, manliligaw ka pa? Ikaw namang babae, sige na nga, kasi yung kaibigan ko, may boyfriend na rin, kaya gaya-gaya ka na rin tayo. So, tanda natin, physically mature, dapat mature ka na bago manligaw, bago magpaligaw. Yun. Ilang taon dapat nagpapaligaw ang babae? Mga matured. Mga master na. Sterpe. 25 bago magpaligaw. Parang napaka na ngayon. Para ayaw pumayag yung mga dalaga. Pero yung mga senior talagang 25, parang Maria Clara ang dating ha. Doon. So, sa binata naman, sa lalaki, sino bang mga ano to? Sa mga lalaki, kailan dapat manligaw? Brother JR. Oo. Brother Jeremy, baka may ano ka. Ako, seryoso ako manligaw. 28. Yan, 28. Yun, trabaho lang ako noon eh. Aral, trabaho. May crush ako, pero pinipigil ko ang sarili ko. Hanggang crush lang ako. Kasi yung crush ko, wala namang crush sa akin. Pinipigil ko lang. So, bakit natin binabanggit yun mga kapatid? Kasi nga, pag nagpadala po tayo sa ating emosyon, yun ang ikakasira ng buhay natin. Yun. Kaya pinag-iisipan lahat. Diba? Physically mature, pangalawang preparasyon ng mga dalaga at binata, dapat financially mature. Yung financial mo mature. Halimbawa, binata, nanligaw, wala pa namang sweldo. Ano ipapakain mo pag nag-asawa ka? Hindi, nandyan naman si mama, nandyan si papa, ako ang tagapagmana ni ni Subel, ako ang apo ni Henry C. Okay lang yon. Pero kung wala kang ipapakain, mag-asawa ka ba? Hindi nabubuhay ang isang mag-asawa ng puro pag-ibig. Ang dami hong nag-asawa na nagsisisi. Dahil wala nang maisaing. Wala na rin panbili ng diaper. Walang pambayad sa kuryente. Walang pang-Judith. So, hindi ka mabubuhay ng puro pag-ibig. Dapat nilalagay sa tamang panahon. Physically matured, financially matured, at pinakahigit na matured. Dapat spiritually matured. Kapag ang asawa mo ay spiritually matured, huwag kang mag-alala. Secure na secure ka dyan.
Pero kung ang asawa mo hindi matured spiritually, nako, ay delikado. So, ang sabi po di Santiago, ngunit kayo'y mayroong mapapait na paninibugo at pagkakampi-kampi sa inyong puso. Yon, yung pagkakampi-kampi. At doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Kapag mayroong pagkakampi-kampi sa magkakapatiran, kaguluhan talaga. Hindi maganda ang nagiging resulta. Kaya nga tayo, di ba, mayroon tamang pag-approach sa kapatiran. Tingnan po natin, Matthew chapter 18. Kapag may kapatid na nagkasala, anong gagawin? I-chismis ba, mga kapatid? Magpapatawag ka ba ng mga kapatiran para sabihin na may mali si brother? Ito ang dapat, tatlong proseso na dapat ginagawa ng bawat isa po sa atin kapag may maling nakita tayo sa isang kapatiran. Yon. Kasi ang issue dito, mga kapatiran na po. Anong sabi ng ating Panginoon? Ang Panginoon mismo ang nagsasalita dito. Sabi dito, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Napakasimple lang. Yun ang unang proseso. Yun ang unang process. Siyempre, di naman ako abogado. Di ba? Palaging headline yan, yung pagdakip kay Duterte. President Duterte. Sabi nung Maka Duterte, hindi daw dumaan sa proseso. Kasi doon sa rules ng statute, nakalagay doon na pag hinuli, dapat dadaan sa korte ng Pilipinas. Ayun ang sabi nila. Hindi ko alam ang mga batas eh. So kung yun ang proseso, kung yun ang tama, dapat nasunod yun. Kung yun ang tama, kung yun ang sabi nila. Pero kung mayroon naman silang na hindi na kailangang idaan, so ang maglalaban kasi diyan mga abogado. O sa atin bilang Kristiyano, ito ang dapat ginagawa po ng bawat isa po sa atin. Yung proseso na kapag may mali ang kapatid, ano ang gagawin? At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, anong gagawin? I-chismis ba, mga kapatid? Pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan. Yon. Halimbawa, may puna ako kay Sister Pe. Ang gagawin ko, pupuntahan ko si Sister Pe. Hindi ko hahanapin si Nanay Nita, Sister Winnie, Sister Felicidad at mag-grupo-grupo kami para pag-usapan namin yung mali ni Sister Pe. Ang tama, pupuntahan ko si Sister Pe. Sister Pe, balita ko, may Amerikano kang nanliligaw. Milyonaryo. Pero unbeliever. Paano yan, Sister Pe? So, yun ang tamang dealing. Personal, nakakausapin. Walang dapat makakaalam ng mga issue. At ano pa yung sabi doon? But he will not hear thee. Ito, pag hindi nakinig si Sister Pe, halimbawa, anong pangalawa? Sabi doon, but if he will not hear thee, take thee with thee one or two more, that in the mouth of two of three witnesses, every word may be established. Datapat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. Yun, so ito yung proseso, una, pangalawa. At yung pangatlo, ito yung pangatlo. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw ron niyang pakinggan ang iglesia, ay palagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Ibig sabihin, mga kapatid, pag dumaan sa tamang proseso, walang gulo, walang away, walang samaan ng loob. Pero kung halimbawa, isa ho sa atin, ang ginawa ko ay nagpapatawag, mga kapatid. Itinitawag na po natin si Sister Perez. Galam mo, hindi ko pa siya kinausap. Tama, mali yung ginawa ko. Mali po yun.
Kasi hindi pa ako dumaan doon sa unang proseso. Ang unang proseso, pupuntahan ko si Sister Perez. Sister Perez, ang balita ko ay tumama ka sa loto ng 1,000,000. So, kakausapin ko muna siya. At kung hindi maniwala, magsasama ako ng isa o dalawa. Pag hindi pa naniwala, doon ko parang sasabihin sa church. Di ba maganda yon? Pag yun ang nasunod, hindi na po pupunta sa pangalawa, pangatlo. Kung magkaroon ng humility, yung nagkasala. Nagkakaroon lang ng pangalawa, pag yung nagkasala ay mataas ang pride. Hindi ko ginawa yung pastor, ha? Mamatay na ako. Mamatay na lahat ng kapitbahay ko. Ganun, dinamay po pa yung kapitbahay mo. Kasi mataas ang pride. Pero kung umamin sa opo, nagkamali po talaga ako, pastor, kaya patawad po sa Diyos, patawad po sa mga kapatiran. So, piperyodan na po natin doon. Hindi na makakarating sa sino man. Kayong dalawa lang ang nakakaalam. Hindi nung period na kayo, nagkausap na, okay na, ikaw naman ay, alam mo, nag-usap kami ni sister. Oo nga, i-chinismis mo siya. Mali din yun. Kung tapos na, period na doon. Wala nang nakakaalam. Para pareho tayong payapa sa buhay. So, yun po yung procedure na sinasabi ng ating Panginoon kapag nag-deal tayo ng isang kapatid na nagkasala para hindi tayo makasakit ng damdamin. Kasi ang taong nagkasala, may damdamin din yan eh. Di ba? Lalo't kapatid natin sa Panginoon. Hindi naman robot yan. Hindi naman yan bakal. Na pag sinalitaan mo ng masama ay okay lang. Di ba? Yung mga robot. Ang pangit mo. O, di ba? Wala yan. Okay lang. Pero pag tao, pangit mo. Ano sabi mo? Ulitin mo nga. Eh, yung mga robot, okay lang. Hindi ho robot ang kapatiran natin. Ang tao ay may damdamin, kaya idadaan na. Kaya nga, matalino ang Panginoong Jesucristo eh. Nung sinabi niya na kapag ang kapatid ng kasala, puntahan mo't kausapin. Kasi alam ng Diyos, nagkasala na ngayon, nasa, kumbaga yung puso niya, ay medyo talagang may sakit na. Kayo ba kapag may sakit, anong gusto niyong pakikisama? Yon. Di ba gusto natin, mayroong binibigyan tayo ng aruga, may sakit ka, tapos aalagaan ka, di ba? Hindi ka makakarinig ng kaya ka lang naman nagkasakit dahil pabaya ka. Di ba? Kapag nakarinig sa atin, baka gusto mo na mag-suicide. So, iintindihin natin yung mga na-open, yung mga nagkakasala. Dahil yan ay tao rin, kapatid natin sa Panginoon, na dapat nating bigyan ng kalakasang spiritual. So, tingnan po natin. Ito, malapit tayo magtapos. Sabi ng ating kapatid na apostol na Santiago. Ito yung sasabi doon, verse 15. This wisdom descend not from above, but is earthly, sensual, debilis. Ayun, yun pala mga kapatid, yung mapapait na papanibugho, pagkakampi-kampi. Anong sabi ng kapatid na Santiago? Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Yon. Sa dyablo pala yung ng kapatid kapag nagkaroon tayo ng tinatawag pong mapapait na paninibugho. Ano pa? Yung pagkakampi-kampi, hindi pala ito sa Diyos. Ang tawag ni Apostol Santiago dito ay ano? Nauukol sa lupa, nauukol sa laman, at sa dyablo. Yon. Kaya ingatan natin mga kapatid na kung may issue, wag ikakalat, wag yung parang ano pa yung isang Marites, yung kapatid ni Marites? Ha? Si Sol. Yon, Marites saka si Sol. Si Sol. Si Marisol pala. Marites saka sa Marisol. So, dapat walang ganong Kristiyano. Nagmamarites tayo, hindi na mga kasiraan ng tao, kundi yung kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yon, ikwento natin. Alam mo, pumunta ako kay Sister Pe.
Bakit magbabalita ako na magandang balita? Every morning, minsan nandun kami kinananita. Anong ginagawa namin nun? Hindi kami nagtitismisan. Nagkukwentuhan kami, nagpapalakasan ng salita ng Diyos. Yun. Ganun dapat. Ang purpose mo, kaya ka pupunta sa kapitbahay mo, ay para mag-share ng mabuting balita. Hindi masamang balita. Kapag nag-chismis, hindi mabuting balita yon. Masamang balita yon. Kasi naninira ka ng kapwa, tao. Ano pa? Alam mo, hindi nga sa Diyos yun, sa Diablo ngayon. Hindi kasangkapan ka ng Diablo. Ano sabi doon? Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas. Hindi pala mula sa taas yun. Kundi, ang nauukol sa lupa, sa laman, sa Diablo. Yun. Huwag na magkasangkapan tayo ng Diablo. Ang dami nang ahinti ng Diablo, sasama ka pa doon. Di ba? Dami nag-iikot dito eh. Dito pa lang sa atin. Nag-house to house. Alam mo, brother, si Kristo hindi Diyos. Ano yun? Ahinti ba ng Diyos yun o ahinti ng Diablo? Kala mo sasabihin mong si Kristo hindi Diyos? Eh samantalang sa Bible, mismo yung tatay niya ang nagsabing Diyos yung anak niya. Basahin natin. Hebrew chapter 1 verse 8. Kasi ang dami dito sa atin eh. Mamaya, ang dami pang mga kampo ng kadiliman eh. Ano po yung sabi dito? Sabi doon sa verse 8, but unto the Son he saith. Yun. Sino ang nagsasalita dito? Yung tatay ng ating Panginoong Kristo. Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Yun. Yung Ama mismo nagpapatunay ng ating Panginoon ay Diyos. Tapos hindi ka maniniwala, tapos sasabihin mo si Kristo hindi Diyos. Ano pa? Ang daming patunay. Yan, tatalakayin minsan natin yun, pagiging Diyos ni Kristo. Kasi marami ngayong nag-house to house dito sa Belmont. Mayroon pang isang religion, nag-house to house na, isipang talaga niyan. Na si Kristo daw ay maliit na Diyos. Gala mo? Maliit daw na Diyos si Kristo. Ay, tingnan natin kung maliit na Diyos si Kristo. Revelation 1:8. Ang dami dito, kahapon pa lang, talagang para silang mga bata-batanda, nag-house to house. Ay tayo, nag-house to house ba tayo mga kapatid? Nasa house lang. Pero minsan, hindi tayo nag-house to house. Revelation 1:8. Ano po yung sabi ni John, the beloved? Ang sabi po dito, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Kala mo kasi Kristo, siya yung tinatawag na Almighty God. Ano pang ibig sabihin ng Almighty God? Makapangyarihan sa lahat. E di may panlaban na tayo pag hindi mo alam ito. Ano? May Ama, may Anak, may Espiritu. Sino bang mataas sa kanila? Dadalihin ka niyan eh. Tapos tatanungin ka sa inyo, Brad, sinong mas mataas sa anak o sa tatay? Para lalagay sa secular. Dito, sabi ng verse, si Kristo tinawag na makapangyarihan sa lahat. Kung ano yung kalagayan ng Ama, ganun din yung kanyang kalagayan. Kung Diyos yung Ama, yung Anak Diyos, yung pag-aral natin minsan yan, para talagang mahimay-himay natin. Ibig sabihin lang mga kapatid, yung mga gawa ng Diablo, nagkalat na po dito sa mundong ito. At sabi nga ng 1 John, tingnan po natin, chapter 2 at chapter 3. 1 John, 2 John po pala, 2 John. Ang sabi po doon sa 2 John, chapter 1 John po, chapter 4, verse 1. Sabi doon, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Yun. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.
Marami. Kaya mag-ingat po tayo. So, panghuli, tinan po natin yung panghuli na sinasabi ni Santiago. Sabi doon sa James chapter 3, verse 17. Sabi doon, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Yon. Tagalogin natin. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas. Buhat sa taas karunungan. Yung tinalakay natin kasi, buhat kaya sa diablo. Hindi yung sa Diyos. Ito, galing mo talaga ito sa Diyos. Ano yung galing sa taas? Ay una-unay malinis. Yun, malinis ang puso. At mapayapa. Banayad. Yun, hindi agad na high blood. Banayad. Madaling panaingan. Puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang inaayunan. Ano yung walang inaayunan? Walang kinakampihan. Yun, partiality tayo. Kaya nga dinadaan natin sa proseso. Kapag hindi mo dinaan sa proseso, may partiality ka na. Mayroon ka ng kinakampihan, kaya bawal yung kampi-kampi. Kaya pag alam mo, may punta sa inyo, alam mo, si brother, alam mo, sister, ganito. Ay, rebuke mo. Ay, sister, huwag ganun. Dapat kausapin mo ng sarili niyan. Di ba? Hindi nung, ganun ba? Nakiayon ka na rin. Yon. Dapat i-rebuke mo. Sabihin mo, brother, sister, puntahan mo si sister, kausapin mo ng sarili niyan. Ano pa? Sabi doon ni Santiago, sabi doon, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, full of mercy, good fruits, without partiality, without hypocrisy, walang pagpapaimbabaw. May nakita ba kayong taong batid nangiting-ngiti sa harap mo? Puring-puri kapag kaharap ka. Ang gwapo mo talaga, pastor. Ang galing mo, pastor. So mag-ingat po kayo sa mga papuri. Dahil ganoon din ang ginawa ni Judas. Pagtalikod, talagang pinagkanulo na ang ating Panginoon. Yun. Kaya ang tiwala sa tao, huwag tayo masyado magtiwala sa tao. Sa Diyos lang po talaga tayo magtiwala. Kaya yung mga lahat ng lihim mo, sa Diyos mo lang sabihin. Sapagkat sa tao ba pag sinabihin, pag nagkaroon kayo ng problema, yan ang gagamitin sa'yo. Yung lahat ng sinabi mo sa Kanya. No, di ba? Kasi sabi ng Diyos, huwag kang magtiwala sa kapwa tao. Best friend, sometimes become best enemy. Ang totoong friends, yung hindi nang iiwan hanggang sa wakas. At sino yon? Hindi o tao? Tingnan natin kung sino ang best friend natin. Sabi doon sa John 15. Yan. Para makita natin. Maganda nga kung mayroong kaibigan tayo na hanggang wakas ay friends tayo. Pero bihira yon. Sa 100, baka isa lang. Gala mo sa 100, isa lang yung true friends talaga, masasabi mo. Pero 50-50 pa yon. O 15. Anong sabi doon sa John 15? Tignan natin. Sabi doon sa 14. Simula natin 13. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Tapos sa verse 14, you are my friends if you do whatsoever I command you. Yon. Sabi ng Panginoon, kayo'y mga kaibigan ko kung sinusunod nyo ang mga utos ko. Ang tanong mga kapatid, sinusunod ba natin ang utos ng ating Panginoon? Amen! Yun, wala na nag-amen. Pag nagtanong at agree kayo, mag-amen. Yun yung ibig sabihin ng amen,
Nag-a-agree kayo. Alam, tinanong ko kayo, nagbabasa kayo ng Bible? Amen. Yun. Yes. Nananalangin? Yes. Nagbibigay? Amen. Yung malakas na. Lain. Yun. So, ibig sabihin, nung salitang amen, pag-agree. Yes. Yun, umaayon kayo, natama yun. Naiintindihan Oh. mo. Huwag nyo kayong umaayon pag hindi kayo nag-agree. Yes. So, at ang punto doon, ni Apostol Santiago, na yung hypocrisy, na kahit ang tawag doon parang kaplastikan. Yun. Sabihin nga natin sa katabi, nawa, hindi ka plastic. Kasi yung hypocrisy, ito yung hindi ho sa Diyos po yun eh. Yes. Sa diablo po, ang sabi ni Santiago. Kaya kung magpakatotoo tayo, halimbawa may sabuan ng loob si Nanay Felicidad sa akin, ang gagawin niya, pupuntahan niya ako. Yes. Pastor, sumama ang loob ko, bakit nakatingin ka sa akin nung nagpipreach? Sumama talagang loob ko, Pastor. At paliwanag. Ay, saan ako titingin? Mga kapatid, nandito na po ako. Wala akong titingin para walang masaktan. Hindi po. Kaya nga binaganon ko yung mata ko para hindi. Pero totoo nun, talagang kayo pinapatamaan, kayo lahat. Kasi ang preaching, para sa lahat po yan, hindi lang para sa isang tao. Yun. Alangan kay Brad Dalacot, Brad, para ito sa iyo, ay baka sa sunod, di na pupunta si Brad. Na personal na. So, ibig sabihin, masarap pong sumama sa mga taong may bukal, may puso na talagang handang sabihin kung mali ka. Sabi nga, open review, ito malalaman mo kung nagmamahal sa'yo. Ito, tingnan nyo. Malalaman mo kung mahal ka ng isang tao. Paano? Pag nire-review ka sa mali. No? Nire-review ka sa mali, mahal ka nun. Pero kung ang mali mo, hinahayaan niya, naku, magtaka ka. Magtaka ka kung mali na ginagawa mo, inaayunan ka pa. Hindi ka mahal nun. Masakit ho ang review, pero tanda yun ang pagmamahal. Tingnan natin ang mga magulang, di ba? Pag dumating tayo sa bahay, anak, saan ka ba galing? Alas 6 na, di ba? Alas 5 ang labas mo sa bahay. Alas 7 na, anak, saan ka galing? Huwag mo ako'y gaya sa'yo, mama! Panahon namin ito! Nagalit ka pa. So, pag nagagalit yung magulang, tanda yun ang pagmahal. Ayaw ka na yang mapahamak. Dahil ngayon, ang dami yung nakikidnap na dalaga. Yun, di ba? Sinasakay sa van. Kung isa ka sa nakidnap, ano kaya mararamdaman ng magulang? Di ba? Ang sakit-sakit nun. Sakit sa magulang yun. Kaya kung kayo napapagalitan ng mga magulang, mga anak, huwag kayong magdadamdam. Magpasalamat kayo at napapagalitan pa kayo. Magtaka kayo kapag ang magulang niya okay lang sa kanila kung anong ginagawa mong mali. Anak, okay lang yan. Pero kapag nagalit ang magulang, mamaya, sabihin mo, Daddy, salamat sa pag-advise. Salamat, Mami, o Mama, o ano man tawag nyo, Mami, Mama, sa amin, Mamay, may Papay, doon yung mga tawag eh. So, sabi nga, di ba? Yung sabi ng Bible na irespeto natin ang magulang. Yun, respeto. Pag ang magulang nirespeto, ano ang blessing na darating sa mga anak? Mahaba ang buhay. Pero gusto mong umikli ang buhay, labanan mo ang magulang mo. Pero pag gusto mong humaba ang buhay, yun, irespeto ang magulang. Nangyayari ngayon sa mga kabataan ngayon yan eh. Yun. Kapag hindi nasunod ang gusto ng mga anak, dadabugan ng magulang. Ayoko naman mag-aral. Uwi na nga ako sa amin. Dadabog. Kala mo, para kang si MacArthur eh. I shall return. Dapat hindi tayo nagdadabog sa magulang natin. Isipin lang natin nung nasa isinilang tayo. Wala tayong kamalay-malay nun. Talagang ang magulang hirap na hirap. Halos 50-50 ang buhay niyan. Sabi nga, kapag ang babae, ang nana, ang nagbubuntis ay nanganak, ang isang paan niyan ay nasaan?
Nasa hukay. Tapos lalabanan lang natin ang mga magulang. Nasaan ang konsensya? Konsensya. So, yon sa pagtatapos natin mga kapatid, ay basahin nga po natin yung last verse na sinasabi ni Santiago po mga kapatid. Sabi ni Santiago, chapter 3 verse 18. Yon, sabi ni Santiago, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan. Sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. So, puro kapayapaan. So, ibig sabihin, panatag ang buhay mo. Kahit maraming ngayong nababalitaan tayo, ano ang viral ngayon? Siyempre, ang viral ngayon, yung napunta si Duterte sa Netherlands, at ang unang nangyari ay napaharap po siya sa International Criminal Court. Yon. So, ganun ang viral. At ang isa pang viral, si Putin, hindi makikipagkasundo kapag hindi pinakawalan si Duterte. Ganun yun. Yung ganun mga viral ngayon So, tapos ang viral pa, si Donald Trump ay nagbitiw na sa International Criminal Court. Yon. So, mga puro viral So, tayo, ang viral natin, yung ating topic ngayon. Yon. Kailangan nating porsigihin ang buhay natin ay tayo po ay nandun sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, yun lang po, ngayon mga kapatid, tayo po tumayo. At tapos nitong prayer ay magpaawit si Brother Rich. Okay, salamat po Lord sa umaga nito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po din sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral ng iyong salita. Nawa po ang aming mga puso, ang aming dila, ang aming kaisipan ay nandun sa pagpupuri sa iyong dakilang pangalan ng Lord. Salamat po God at away sa mga natitira pa po ng oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen.